So, may gabi sa itong tanan, no? So, ano yan napad kita karon sa atong Bible sharing. So, ang maghatag word sa ato karon is si Miko Kimson, wala na itong pastor. So, karon sa pagsugod sa atong Bible sharing, mag-ampot ta sa atong iduka itong mga ulo. So, yes, Lord, salamat sa kagabihan niyo. Maghatag ka naman, Lord. Lord, bisan taman sa mga pagkabuhato na akong yung presensya, Lord, kay Lord, may ikaw mag-uban ka naman, Lord, kay Lord. Ngayon kasi mong pulong ng Lord God nga, Lord. Duha, tulo ka tao, Lord God, Lord, na magpamulong dahil sa imong ngalan, Lord, imo ka ng ubanan. Lord, bisan taman, Lord, sa mga kapagyasan nga nahimo ka rin, Lord God, Lord. Lord, amo ka ng pangpasaylo, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa mga blessing yung panghatag ka ng Lord, bisan taman, Lord, sa mga panghatag. Lord, ikaw magagamit sa baba ni Miko, Lord, na Lord, nang pang yaw ka rin mo ka ng mapres sa mga kinabuhi. Lord, akong saliging tananda ka ni Lord God sa Panginoon Jesus, among Diyos, amen, ug amen. So, akong ginyo sa Miko, no? Gwapo. Sa pag-share sa atong pulong karon. So, sige, Miko. Okay, may kapistanan. So, ang akong hamtang sa inyong nga verse is kining Ecclesiastes 12. It's a common text mga batanon nga nagaparemind ka na to nga ang tanang butang day niining kalibutan walay kapusalanan. No, isa ka ni kasulat ni King Solomon nga atong mahibalan nga si King Solomon usa sa pinakamanggialamon sa kini ka verse nga nagaparemind ka na to sulat kini ni King Solomon, no, nga nagapadumdum ka na to nga ang tanang butang day ning kalibutan walay kapusalanan. So nag-ingon diri nga verse, vanity of vanity, side of nature, all is vanity. So apan nga numan nga si King Solomon nakaingon man ani nga verse, no, unsa may rason ni King Solomon nga nung naingon niya nga verse. So kung hindi man nato mabatan-on ug balik na to ang bersikulo 1 niini. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Mao di ay nga nakaingon si King Solomon, mao di ay nga ingon ni King Solomon nga vanity of vanity, o sa lain nga term, useless. Kay nga naman, kay kung sa imong pagkabatan di ay di nimo dumdumon ng imong mananubos. Kay kung sa imong pagkabatan di nimo dumdumon ng Dios, makaingon kita vanity. Sumala pa ni King Solomon. So mao nang samtang batanon pata, samtang basog pa ang atong panglawas, kinahanglan gyud nga magpagamit ta sa bulhaton sa Ginoo. Magpagamit ta sa mga butang nga makapalipay sa iya, no? Kay aron di ta makaingon nga vanity o vanity o walay pulos, no? So kinahanglan nga sa atong pagabatanon ato kining gamiton ang atong pagbatanon aron sa paglipay sa Dios, kay aron di ta makaingon nga may pag sa akong pagbatanon gigamit nako ang akong pagbatanon sa paglagad sa Ginoo para sa panahon nga maabot nga ikaw nagkaluyan na, nagkaedad na, di ka makaingon nga vanity o vanity. Sa ida Peter, all is vanities. Ang tanan walay pulos. Aron makaingon ka nga praise the Lord, I am satisfied. Kay sa akong pagkabatanon gigamit nako ang akong pagbatanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So karon basig na yung mga feedback ay na yung mga naabil sabtan ang tagsa-tagta sa ato sa atong mubo nga word karon tamang tawag na. So ako na nga sabta nga verse no kay this verse view that everything in life is meaningless without God. No matter how much we strive for wisdom or pleasure without God guidance, it all becomes pointless. So mga taong na ano, so Amen. So, ako nasabtan sa topic na to, no? So, kibali samtang batanon pata is magpagamit na si Ginoo, no? Dili kay pangkalibutan nun lang atong pangbuhatan. Dili kay magpabilintang pangkalibutan. Dapat jud samtang bata pata is nangalagad ata. Kay mo nay gusto sa atong Ginoo nga maiya ta. Dili nga pagbalik niya is dili ka mauban. Because na si ang kwan sa Biblia is gigugma ka sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga mawala ka sa iya. So, ngun sa verse, ang ako nasabtan is samtang bata pa ka, dapat magpagamit ka sa Ginoo. Mamulong ka sa iya. So, marat ako nasabtan. Sunod si Brother Jandel. Sige.
ako nasabtan karon nga topic is dapat magsulti sa walay pulos nga mga ang tanan mga ang kinabuhi sa kalibutan pulos lang kalibog og temporaryo nga mga butang. Murag ki-emphasize nga bisag unsa nga atong maabot o makuha sa kalibutan mubalik gihapon sa walay dili kung atong tan-awon sa mas lalong nga perspektibo. Okay pa. So, Ecclesiastes 12:8 expressed us that life, all its pursuit and achievements can feel meaningless or empty. Its reflection on how worldly things are temporary and often lack deeper value in a bigger picture of life. So, kung wala kitay Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo gyud nga empty. So, sama sa giingon ni Brother Nico nga samtang kita batan-on magpagamit ta sa Ginoo kay wa tay mahimo ug wala man siya sa atong kinabuhi. Amen. So, karon nato nang pagtapuson nato ang Bible sharing. So, karon mag-ampot ta para sa closing prayer nato. So, ganyan ako nga ato ang iduk atong mga ulog at yung atong mata. So, mag-ampot ta. Yes, Lord, salamat Lord God sa pulong nga mong nadawatan karon Lord Lord. Lord, amo ka niya apply sa mong kinabuhi Lord God. Lord, salamat sa kay Miko Lord God Lord sa mga tao nga niya karon diri nga anda mamati sa mga pulong. Lord, kini nga mga tao Lord God Lord, i-bless sila Lord God Lord. Sa imong mga pulong Lord God Lord nga mong dawatan karon Lord, amo ka niya apply sa mong kinabuhi. Lord, bisan pa man sa mong pagpamauli karon Lord God Lord, ikaw protection ka namo Lord God, ikaw mag-uban. Ikaw una sa mga dalan, ikaw hatag og kahayag sa kangit-ngit Lord God Lord. Lord, salamat Lord God Lord. Lord, ama kang dahigong permi Lord God samtang anak ka sa pulong karon Lord God Lord nga sa gisulti pa ni Miko nga Lord, magpagamit kami diha kanimo samtang batan pa kami Lord God Lord. Lord, we love you Lord God Lord. We trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So, pakpakan nato tong kinabuhi.